Tulong. May tao rito. May buntis na nawalan ng malay. Tumawag ng doktor ng paaralan. Doktora, ang sakit ng tiyan ko. Nasaan ang ama? Tawagin agad ang ama. Ang ama ng sanggol. Ang batang ito. Narito ang aking apuhap na apo. Kung tatapusin mo ang biglaang kasal na ito, may malaking gantimpala ka. Kasando. Tatrente si Michael pagkatapos ng gabing ito. Ayon sa maestro, ang pagkagising niya ay nakasalalay sa swerte ngayong gabi. Asawa kong nasa koma. Maaalis ako sa eskwela kapag walang tuition. Sino ka? Ang nakatalagang nobya mo. Ano ang motibo mo? Kailangan ko ng pera. Umalis ka. Huwag mo na akong papakitaan. Ganito pala siya kamuhi sa akin. Ayaw man lang tumingin. Kumusta ang sanggol? Lola, gising na siya. Totoo. Salamat sa langit. Tama ang maestro. Nailigtas mo ang apo ko. Manugang na babae, nangangako ako. Bibigyan ka ng apo ko ng pinakadakilang seremonya ng kasal. Ay, Makakabayad na ako ng tuition. buntis ka, kambal. Ano? Nasaan ang ama? Ang asawa kong nasa koma. Siya ba ito? Tatawagin ko siya. Tigil. Tingnan mo ang kalagayan mo. Hindi ka pa rin balak. Sabihin sa ama ng bata. Umalis ka. Huwag mo na akong makita muli. Nandidiri siya sa akin. Kung malaman niyang buntis ako. Walang paraan. Kailangan kong protektahan ang mga anak ko. Doktora, okay na ako ngayon. Hindi ko kayang bumili ng gamot ngayon. Hayaan mo muna akong kumita bago ako bumalik. Pero, Doktora, kailangan kong mag-sideline para sa pera. Paumanhin. Salamat. nagtatrabaho ng ganyan kalaki ang tiyan sa paghahanap buhay. Walang hiya ang amang iyan. Hoy, ikaw dyan, pagdating ni G. Nelson, maging alerto kayong lahat. Ikaw, mababang tagalinis, lumayas ka dito. Kung may masabi ka kay G. Nelson, pagsisisihan mong ipinanganak ka. Si Nelson. Hindi mo kilala si G. Nelson? Siya ang may-ari ng hotel na ito. At pinakamayaman sa buong bansa. Narito na si G. Nelson. Papalapit na si G. Nelson, maruming tagalinis. Umurong ka ngayon. Pero sabi ng supervisor, kailangan kong tapusin ang paglilinis bago mag-out. Baka hindi niya ibigay ang sahod ko. Si Nelson. Parang kilala kita. Ang asawa kong nasa koma. Nakakadiring tagalinis. Ang lakas ng loob bastyusin si G. Nelson. Gusto mong mamatay? G. Nelson, hindi ko sana dapat pinahagot sa inyo. Aalisin ko na siya agad. Hinawakan mo ang isang buntis. Mukhang nasarapan ka na sa pagiging lobby manager. Awa naman, G. Nelson. Siya ay isang inang hindi kasal. Sino ba ang nakakaalam kung kaninong anak ang bitbit niya? Natakot ako baka siya'y makatapang sa inyo. G. Nelson. Asawa. Nagkakamali ka. Ineng. Michael, gising ka pa lang. Pero buong Shanghai, nagkakagulo na. Lahat ng alta sosyedad dito, nag-aagawan para mapang-asawa ka. Habang kumatos ako, ang hirap ng pinagdaanan mo. Kalokohan, magkapatid tayo. Hindi na kailangan yan. Nabalitaan ko, naghahanap pa rin ng lola mo para sa babaeng ipakakasal sa'yo. Mga gold digger, walang prinsipyo, hindi ako interesado. Tama na ang tungkol sa kanya. Ngayong malaya ka na. Ipakita ko sa'yo ang ligaya.
Itong tatlo ay mga bagong recruit, mga college girls. Malinis, pumili ka. Sige na, Michael. Magkasama tayo sa trabaho. 18 oras sa isang araw, halos buong oras nagising. Kung mananatili kang single, iisipin ng mga tao na tayo'y magkasintahan. Ano bang gusto mo? Sabihin mo sa akin. Hahanapan kita ng mas maraming pagpipilian. Walang makakatumbas sa Little Mama na yon. Siya ay nakakaintriga. Ano? Little Mama. Kailan pa? Naging ganyan ang kangkin ng taste mo? Sige, ipaubaya mo sa akin. Mr. Evans. Uminom si Mr. Chin ng aphrodisiac pero pinalayas niya lahat ng babae. Babae yan. Ale. Presidential suite. Kailangan linisin. Pero ang ordinaryong staff, di makapasok sa floor na yan. Nandito ang tip na $500. Gawin mong maayos at papagandahin ko ang premyo mo. Opo, sir. Ako na bahala. Evans. Ang laki na ng tiyan niya. Okay lang ba talaga to? Nabobobo ka ba? Si G. Nelson yan. Di mo kaya ang isang ale lang? Magandang araw po. Ito po. Ikaw pala. Michael, inayos ko ayon. Sa gusto mo, magugustuhan mo siya. Ilang taon ka na? Malapit ng 21. Kakabata pa lang. Bago ka pa lang dito, no? Sanay na ako mula pagkabata. Kahit baguhan lang. Part-time lang ito. Pero, ako ang pinakamagaling dito. Pasasayahin ko si Master King. Magkano ang bayad sa'yo? Ay, 500. umalis ka. Di ko kailangan to. Nelson. Kahit anong hiling, kaya kong gawin. Huwag niyo po akong paalisin. Kailangan ko talaga ang pera. Muntik na. Akong makasama ng buntis. Nelson. Ano pong ibig niyong sabihin? Ano numero ng asawa mo? Ginoong Nelson. Hindi ito nararapat. Maaaring magkamali ng intindi. Ginoong Nelson. Hindi ka pa nagbabayad. Ganun ba kahirap ang asawa mo? Kahit piso ayaw niyang gastusin para sa'yo. Pinagtatrabaho ka habang buntis at namamalimos pa sa iba. Nakakahiya ang ugali ninyo. Seryoso. Paglilinis lang ng kwarto ito. Bakit naman asawa ko ang target? Bakit ang late ng uwi mo? Inay, Sinusubukan mo bang magtago ng sekretong ipon? wala ako. Iabot mo dito. Umalis ka dyan. Sabi mo wala kang pera. May 500 dito. Pampaanak ko to. Huwag ninyong kunin to. Bilisan mo, kunin mo, anak. Ina, anak mo rin ako. Bakit ganito ang trato sa akin? Walang silbi ang mga babae, mapapamana ka rin naman. Alice. Makinig ka, magbabago ang kapalaran mo. Nakahanap ako ng mayamang ikakasat. 180,000 ang dote na alok nila. Ano ang ibig sabihin nito? Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Hindi pangit ang itsura. Bakit siya buntis? Paano mo nasiping dinala dito? At humingi ng 180k na bigay kaya? Niloloko mo ako. Hoy, huminahon ka, Kuya Green. Makinig ka. Wala ka pang tagapagmana. Kung pakakasalan ka niya at magtatrabaho sa club mo, magpapatuloy ang lahi mo, settled na ang problema. Kaya kung magkaanak ng sarili, ba't ako mag-aalaga ng ibang lalaki? Ito ang usapan. Pag ipinanganak ang bata, magtatrabaho sila sa club mo, parehong ina at anak. Sa halagang 80k lahat, sang-ayon ka. Deal, walang bawian. Sakto, Joy. Kunin mo ang kapatid mo at bagong asawa niya, papunta sa silid kasal. Agad. Bitawan mo ako. May asawa na ako. Bigami ito. Illegal ito. Kuya Green, huwag maniwala sa kasinungalingan niya. Sandali lang. Buntis na nobya. Masamang pangitain. Cancel na ang deal. Kuya Green, teka, pakinggan mo ako.
Ang pagbubuntis, pwede ipa-abort kahit kailan. Ikaw bahala, aayusin namin. Sige, pero dapat ma-abort. Agad-agaran, asikasuhin namin. Joy Davis. Lumayo ka, ako ang kapatid mo. Mahal, tulungan mo ako. Michael, nagkamali ako. Hindi na kita bibistiyahin ulit. Sa susunod, Hindi. Wala nang susunod na pagkakataon. bakit bigla niya akong tinatawagan? Nagbebenta ng sarili para sa pera. Hindi ko matiis ang ganitong, babaeng pera lang ang habol. Hindi ka sumasagot, Michael. Hello, Mahal, nakalimutan mo na ba ang sinabi ko noon? mahal, sagipin mo ako. Buntis na. Hoy! Nasaan ka? Hoy! May lakas ng loob tumawag ng saklolo? Papatayin kita. Hindi. Kailangan kong protektahan ang sanggol ko. Mahal, halika't iligtas mo ako. Joy Davis. Ang sanggol sa sinapupunan ko ay pamangkin mo. Paano ka naging ganito kabagsik? Sarili mo ang sisihin sa malas na kapalaran mo. Dalawa kang anak na walang ama. Maghahirap lang sila pag ipinanganak. Ate, para sa ikabubuti mo ito. Hinahawakan siya ni Ina. Sige. Papatayin ko ang sanggol sa sinapupunan niya. Tapusin na natin ngayon din. Ako. Michael, ang sapilitan mong nobya nagbubuntis daw. Michael, huwag mong sabihin na nabuntis mo talaga siya. Ang pamilya Chin ay may tagapagmana pagkatapos ng 10 henerasyon. Iligtas mo siya. Nahanap na siya, Chin. Nasa club ang nobya mo. Huwag. Pakiusap huwag. Tumigil ka nga dyan. Tigilan mo ang iyong pagsisigaw. Sandali lang ito, ate. Tiisin mo na lang. G. Nelson, G. Jones, anong paglilingkod ang kailangan ninyo? Mayroon bang babaeng buntis na pumasok kanina? Buntis, hindi pinapayagan ang mga bisitang buntis dito. Tigilan mo yan. Ang dalagang iyon ay asawa ni G. Nelson. Dala-dala niya ang $1 billion na tagapagmana ng Nelson. Kung may mangyari, walang makakalabas ng buhay dito. Opo, may ina at anak na, hamatak ng buntis na babae kanina. Paparating na ang asawa ko. Papanagutin niya kayo. Malapit ka ng manganak, pero yung gago ay hindi ka man lang dumalaw, duwag siya. Ilang taon kitang pinakain at tapos pinabuntis ka lang ng lalaki. Walang hiya, ipagtatanggol mo pa yung gagong yan. Ginagawa mo yan para umabante ang oras? Kawawa ka. Huwag mong sabihin, si G. Nelson ang ama. Joy, tumigil ka na. Alisin mo yung anak sa labas. Nisguro na ang pera. Sige, papatayin kita. Mahal, iligtas mo ang anak natin. Nandito na si G. Nelson. Walang tao. Michael, sigurado ka bang nandito ang babaeng takas mong ikakasal? Talagang sigurado ka? Hinto. Paparatong na si G. Nelson. Bilasan nyo, kayong dalawa. Kunin nyo siya tumakas sa bintana. Kapag nalaman ni G. Nelson, babalatan ko kayo buhay. Naiintindihan. Oo, kukunin na namin ito. Maliit na pasaway na yon. Pakawalan niyo ako. Palayain niyo ako. Buti na lang mabilis ako. Muntik na akong mabaon sa hukay. Mahigpit ang mga autoridad. Hindi umaandar ang negosyo. Kami-kami lang ang nandito. Walang iba, panunumpa ko. Tama po, G. Nelson. Nagbibiro lang yata. Niloloko ka nila. Pangahas nilang lokohin ako. CJ. Mabuti. Maalala ko ito. Michael, may emergency. Nawawala si Lola. Malamang nagtago ng mag-isa para hanapin yung takas na ikakasal. Galaw, kailangan nating hanapin si Lola ngayon. Naku, pagod na ako. Pinapasan ko siya ng matagal. Magaling, anak. Itong salbahe, sa Myra ng buhay natin, ipagbibili ko siya balang araw. Reyes, may ihi muna ako roon. Bantayan mo. Wala sa malay, di makakatakas kahit subukan. Kailangan ko ding umihi. Di ako maghihintay sa kapahamakan. Manugang na babae. Anak, dito, naku po, anak. Kumusta ang doktora? Ayos ba ang manugang kong babae? Malubha ang mga sugat ng pasyente at matagal nang kulang sa nutrisyon. Alagaan mong mabuti ang buntis. Kawawa naman siya.
Pagpalain siya ng langit. Pakiusap, bigyan ninyo ng pagkakataon ang mahal kong manugang na magising. Lola, ano nang, nasaan ang sanggol ko? Ayos ang sanggol, huwag kang mabahala, maghaygang muli. Ang dami mong pinagdaanan, nitong nakaraang buwan. Papaghandaan ng walang hiyang apo ko, ng isang makaharing dot para sa iyo, sa pagtanggap namin ng maayos sa iyo. Haring Dot. Mansyon sa lungsod, meron na. Espesyal na sports car, kompleto na. Pambihirang alahas, handa na. Toneladang ginto, nariyan na. At 100 milyong cash, handa na ang iyong lola, sa lahat ng preparasyon. Pagkatapos mong gumaling, uwi tayo. At lahat ay mapapasaya. Binibini, ang mga telenobelang pinapanood ni ay hindi nakabubuti. Mga kathang-isip lamang iyan. Huwag kang masyadong mahumaling. Kalokohan, mayaman ba ang mga artista na katulad natin? Ikaw ang $1 bilyon na nobya namin. Nagdadalang tao ng aming gininto ang tagapagmana. At ang asawa mo ang kilala. Nakalabas ako ng palihim ngayon. Huwag malaman ng doktor ang tunay kong pagkatao. Yang gagawang iyon, magdadala ng madaming tao, at hindi ako makakapag-bonding sa mahal kong manugang. HMM. Humihina memorya ko, pero tandaan mo, mayaman ang pamilya natin. Sige na, Al. Tayo ang pinakamayaman dito. Lumalabo ang isip ko, pero hindi ko malilimutan. Kung paano kita nakilala. Al, hindi rin kita malilimutan. Huwag kang umiyak, huwag. Masisira ang makeup ng mukha mo. Michael, wala pa ring balita kay Lola? Yang matandang magaling, nagpasyal na naman, di sumasagot ng tawa. Okay lang. Bakit nasa ospital si Lola? May nangyari ba? Ay, tumatawag ang asawa mo. Hello. Apo, may magandang balita ako. Nahanap ko ang asawa, magkasama kami ngayon. Ang galing ng lola mo, no? Purihin mo ako agad. Lola, sumagot ka rin, kinabahan ako sa'yo. Teka, Sino ang nakita mo? Sino pa ba? Asawang bilyonarya mo. Di mo mahanap sarili mong asawa, walang kwenta. Makinig ka. Ang asawa mo ay, hindi. Teka. Ang balitang pagbubuntis, dapat galing mismo sa kanya. Baka umusbong ang pagmamahalan, bigyan ako ng mga apo. Wala yun. Puntahan mo lang, ang asawa mo. May dala siyang malaking sorpresa para sa'yo. Sorpreso. Sakto. Meron din ako para sa kanya. Michael, talaga bang iwan mo ang nobya mo? Alice, bilis pabalik, hinahalughog ni Grace ang gamit mo sa door. Madam, kailangan kong bumalik agad sa paaralan. Sabihin mong magkita kami sa pamantasan ng Huwaki. Huminahon ka, manugang. Hoy, walang yaka. Mukhang gulat na gulat. Ang asawa mo't biglang tumakbo palabas. Sunduin mo siya ngayon sa pamantasan ng Huachi. Kapag nasaktan siya kahit kay Titi, ikaw ang pananagutan ko. Kakahanap lang ni Lola Chin ng mapapangasawa mo. Hihiwalayan mo na agad? Hindi ka natatakot na balatan kanyang buhay? Mga babaeng nagbibili ng katawan sa pera, hindi karapat-dapat sa angkan ng mga Nelson. Huwag kang masyadong kampante. Yung binatilyong ipinasiyasat mo sa akin, may nakita akong lihim. Alice Stewart ang pangalan niya. Nasa pamantasan ng Huaching din siya. Ang mapapangasawa mo. At si Alice ay iisang tao lang. Impossible. May asawa na siya. Kung wala siyang asawa, liligawan mo ba siya? Tumahimik ka, pumunta na tayo sa pamantasan ng Joaquin. Ako si Michael Nelson, mas gugustuhin mamatay ng mag-isa o magpatiwakal mula sa building na ito kaysa makasama ang babaeng napilitang pakasalan. Ngayong araw na ito, tapusin ko na ang lahat ng ugnayan sa kanya. Michael, maghintay ka. Hintayin mo ako. Grace, huwag kang magmalabis. Ano ng lakas ng loob mong itapon ang gamit mo? Ang tapang mo talaga. Sa wakas, nagbalik ka rin. Hawakan siya. Anong ginagawa mo? Mia! Grace, ano ng problema mo? Anong gusto ko? Para turuan ng leksyon ang isang walang hiya na tulad mo. Nagdadala ng anak ng kung sinong lalaki nang walang kahihiyan bilang pangulo ng konseho. Ituturo ko sa iyo ang kahulugan ng kahihiyan ngayon. Ang lakas pala ng pangulo ng... Ang pagbubuntis ay hindi. Krimen. Nangangahas kang paluin ako. Anong lakas mong paluin ako? Makatatanggap ka ng katapat.
Ano nang ginagawa mo? Inang, nakakagulat na makita kita ulit. Bakit sa tuwing nakikita kita, palagi kang inaapi ng iba? Ginoong Nelson. Ginoong Nelson. Imposible. Paano nakilala ni Alice Stewart si G. Nelson? Hindi siya karapat-dapat sa lalaking tulad mo, Ginoong Nelson. Hayaan niyong sabihin ko, magulo ang buhay pribado ni Alice. Pakalat-kalat siya sa iba't ibang lalaki, ni hindi alam ng lahat kung sino asawa niya. Totoo ba lahat ito? Anong klaseng walang hiyang lalaki ang asawa niya? Kapag nakita ko ang lalaking yon, sasawayin ko siyang mabuti. Palalayasin na natin siya ngayon din. Huwag nang pagdumihan pa ang paningin ni Lumalampas ka na sa iyong karapatan. Ginoong Nelson. Umalis ka na. Alice, talaga namang tuso ka. Nahuli mo pa mismo si Master Chi habang nasa Watching University ka. Sisiraan ko ang pangalan mo. Alice, aalis na muna ako. Michael, ang laki ng campus na ito. Saan ba tayo? Maghihintay sa tumakas mong nobya? Inang, anong ginagawa mo rito? Tumigil ka nga sa pangangaral. Inang. Saan na tayo pupunta? Kailangan kong humanap ng titirhan. Makahanap ng at maghanda para sa aking sanggol. CJ, sasama ako sa'yo. Hindi ito nararapat. Hindi ko kayo pwedeng abalahin ng ganito. Michael, hindi ka ba naghahanap ng biglaang nobya? Gusto mong umalis ng maaga, babuhayan ka ng lola mo. Walang problema. Nangako akong tutulungan kita, Inang. May ayusin lang muna ako. Maghintay ka muna dito. Bakit walang baterya ang phone ko? Hindi maabot ang sinubukan mong tawagan. Hello. Hindi matagpuan ang numerong iyong tinawagan. Subukan mo ulit mamaya. Hindi ka panipaniwala. Hinahamak niya ang tawag. Nasa cafeteria ng eskwelahan mo ako. Aalis ako sa loob ng kalahating oras. Mahal. Kumain muna tayo. Saka na tayo magpa. Karga ng phone mamaya. Kamusta ang treto sa iyo ng asawa mo? Ang asawa niya ay isang tunay na salot. Pinagtatrabaho habang malapit ng mga anak sa ganitong klaseng trabaho. Isang tunay na hampas lupa. Ginoong Nelson. Huwag ninyong siraan ang asawa ko. Mabuti siyang mag-asawa. Kung mabuti siya, nasaan ang pera mo? Wala kang matirhan. Ito ba ang mabuti mong asawa? Ano, nakakasuklan talaga. Makinig ka, iwanan mo na ang tarantadong asawa. At sumama ka na kay Michael. Ha? Sasabihin ko sa'yo, si Michael ang pinakamabuting lalaki. Napakaraming babae ang humahabol sa kanya. Malinaw na gusto kanya. Huwag mong palampasin ito. Ang daldal mo ngayon. Impossible. Si Ginoong Nelson ang pinag-uusapan natin. Bakit niya gugustuhin ang buntis? Pero nitong huli, palagi niya akong tinutulungan. May nararamdaman ba talaga siya sa akin? Hindi pwede. Mabait na mabait ang madam. Maliban kung ako'y talikdan ng asawa kong nasa koma. Hindi ko siya iiwan. Miss, phone ninyo. Salamat. Nasa cafeteria ako ng campus nyo. Aalis ako sa loob ng kalahating oras. Narito na ako sa cafeteria. Saang mesa? Table 1. And Nelson. Pwede bang lumipat kayo ng mesa? Paparating na ang asawa ko. Siya ang nagpareserba ng table 1. Sakto ang dating. Makikilala ko rin ang walang hiyang asawa mo na ito. Ay naku, sa mukha ni Master Kid. Paano kung mag-away sila pagdating niya? Masasaktan si Madam Nick. Hindi pwede. Hindi ko papayagan. Magkita sila ni Emily Nelson. Paparating ang walang hiyang asawa ng babaeng buntis. Nandito rin ang napagkasundo ang ikakasal. Hindi mo sasabihin, ang babaeng yon. Ikaw ba? Alice, ayos ka lang ba? O kaya ko ngayon. Salamat kay Emily Nelson. Magkasama kaming lumaki. Bakit hindi mo sinabi sa akin na si Grace ay nanggugulo sa'yo? Ikaw ay 8 buwang buntis. Paano kung may nangyari? Pero ayos na ayos ako. Palagi ka talagang nag-aalala. Ay nako, galit na galit si Michael. Sino ka ba? Magpanggap kang asawa ko. Ako ang asawa ni Alice at ama ng sanggol. Sino ka? Bakit mo? Ginigipit si Alice ko? Hindi mo karapat dapat maging asawa niya.
Katarantaduhan ito. Alice, alis na tayo. Habang nakatayo ako rito, hindi mo maagaw si Alice. Asawa ko si Alice. Anong gusto mo? Sinisiyasat ko lang kung sino ang basurang asawa niya. Akala ko hindi ka papasok. Matagal na kitang tiniis. Jack, Buisit, Michael, sinapok mo dahil sa buntis? Astig yung suntok. bakit mo siya sinapok? Magmaneho ka. Michael, wala pa ako sa sasakyan. Aalis ka nang walang ako? And Nelson, saan mo ako dadalhin? Pakawalan mo ako. Siya'y nagpapakain ng tinapay. Walang ibinibigay na pera. Pinagtatrabaho ka pa, maghanap ng kita sa labas. Bakit ka pa nagpapakatiti? Iwan mo na siya ngayon din. Naiintindihan? And Nelson, ang personal kong buhay. Hindi mo dapat pakialaman. Sumusuway ka ngayon? Nelson, ano ang ginagawa ninyo? Alice, ganyan ka tratuhin ng tarantadong asawa mo. Bakit ka pa nagtitiis? Ikin, bakit pinipilit ninyo akong maghiwalay sa asawa ko? Kahit hindi ako mahal ng asawa ko. Ang totoong nagmamalasakit ay si Madam. Ayokong saktan siya. Nelson, personal kong usapin ito. Wala kayong karapatang makialam. Aalis na ako. Ano ba ang problema? Bakit ko nagawa to? Kay inang. Nelson, Alice? Ipipilit mo ba talagang manatili sa lalaking yun? Alaynan. Di mo maaasahan ng asawa mo. Dito ka na tumira sa hotel. Ako ang may-ari nito. Sabihin mo sa concierge ang pangangailangan mo. Sila ang bahala sa'yo. Bakit ang bait-bait ni Nelson? Nakakagusto kaya siya sa akin? Nelson, pwede bang ipadala na ang pangakong bayad? Malapit na ang graduation ko. Kailangan kong bumili ng gown. Michael, ano ba ang nangyari sa'yo? Di kita nakita noon kang naguluhan. Nakatingin ka pa rin kay inang? Makinig ka, matapat siya sa asawa niya kahit ano pa. Meron kang ibang mapapangasawa. Dito magwo-work. Pinalaya ko na siya. Pinalaya mo, pero pinatira mo sa hotel mo? Pinapaghanda mo pa ako ng gown? Noong nakaraan, sobrang inapikan ni Alice, Grace. Deadma ka na lang. Ang tusaw ng isang sweet na to. Babalatan ko yung magandang mukha. Pero ngayon laging absent na yan sa school. Paano natin siya paparusahan? Ilang araw na lang, graduation na. Bigyan natin siya ng graduation gift na di niya malilimutan. Magandang umaga, Ineng. Dahil ikaw ang best friend ni Nelson. Nagpagawa siya ng gown para sa'yo. Nagdala pa ng 2 makeup artist. Para gawing maganda ang itsura mo. Gawan mo ng milagro si Miss Stewart. Opo, sir. Nako, ang ganda-ganda mo. Bilasan nyo, kuna ng litrato para kay Michael. Papangitin mo sa kagandahan mo. Tara na, Ineng. May nakabaylang kotse si Michael sa baba. Michael, ang ganda ng taste mo. Kapag nagayos ang babaeng buntis, naging napakaganda niya. Mr. Nelson, nandito na lahat. Naghihintay na sa meeting. Wow. Grace, ang ganda ng suot mong damit. Ang gown na ito ay nagkakahalaga ng 100,000 piso. Ang manager ang nag-insist na bigyan ako ng discount. Nabayaran ko lang ng 79,999 na piso para dito. Sunod na, malugod nating tanggapin si Alice Stewart para sa talumpati ng kinatawan ng mga estudyante. Teacher. Si Alice Stewart ay pakalat-kalat sa pagtulog at nabuntis bago ikasal. Karapat-dapat pa ba siya na pumatawan sa amin ng mga estudyante? May punto ka dyan. Kukunin namin ang karapatan ni Alice Stewart. Sandali.
Nako, ang ganda. Talagang siyang balesa ng paaralan natin. Tumpak. Ang sosyal ng suot at alahas niya. Nakita ko yung mga yan sa online. Abot milyon ang halaga niyan. Nadaig pa ni Alice ang dati ng ating mayamang her edera, Grace. Punyeta, paano siya napakaganda? Mga guro at kapwa mag-aaral. Ako si Alay Stewart, pinarangalan kong tumindig dito bilang kinatawan ng mga mag-aaral sa espesyal na okasyong ito. Imposible. Hindi ko papayag ang tong puta. Ang magnakaw ng atensyon sa akin. Tapos na ang aking talumpati. Salamat sa inyong lahat. Ito, Diyos ko, totoo ba to? Bakit lahat? Nakatingin sa akin ng ganito. Masama ba ang talumpati ko? Alice, may emergency. Nakalabas ang mga bastos mong larawan. Ano? Ano? Paano ito nangyari? Itong si Alice laging nagpapanggap. Sino ang mag-aakalang ganito pala siya sa likod? Kahihiyan siya sa eskwela natin. Pakalat-kalat sa mga lalaki. Dungis siya sa universidad. alam niyo ba ang ginagawa niya sa labas? Sino naman ang ama ng sanggol niya? Estudyante ng Tsinghua University. Nagiging hostess sa mga bar. Hindi ka karapat dapat maging kaklase namin. Grace, ikaw na naman. Ikaw ang may gawa nito lahat. Anong sinasabi mo, Alice? Inilantad ko lang ang tunay mong pagkatao. Sa madla. Hayaan nating makita ng lahat kung anong klaseng tao ang buntis nating estudyante. Tingnan ninyo, ito ang buntis na estudyante ng Tsinghua University. Hindi lang malandi. Nabuntis pa ng walang asawa, kahit buntis na, nangangaliwa pa sa ibang lalaki. Nararapat bang bigyan ng diploma ang ganitong walang moral na estudyante mula sa Tsinghua University? Hindi karapat dapat. Hindi karapat dapat. Kasinungalingan ang lahat ito. Iba ang totoong nangyari. Ayaw mong aminin ang ginawa mo. Nag-hostess ka habang buntis. Dapat ba namin purihin sa pagtatrabaho mo habang buntis? O hiyain ka sa kawalan mo ng hiya? Alice, okay ka lang ba? Okay lang ako. Kung ganon, tatawag tayo ng pulis para malaman ang katotohanan. Anong ginagawa mo, Grace? Ibalik mo ang cellphone. Alam ko ang binabalak mo. Gusto mo lang. Tumawag ng tulong sa mga kaibigan mo. Sisiguraduhin kung mabibigo ka, mga kasama. Isumbong natin to sa principal. Paalisin natin ang kahihiyang to. Paalisin. Ilang araw nang hindi nakikita ang buntis. Graduation niya ngayon, kailangan kong sumuporta. Alice Stewart. Formal kang inaakusahan ng di narangal na asal sa labas. Pagiging single at buntis. May pagkamarahas. Ikaw ay kahihiyan sa eskwela. Desisyon na. Ikaw ay pinaalis na. Principal, hindi ko. Principal, paninirang puri ito. Magaling na estudyante si Alice. Hindi niya gagawin yun. Sinungaling daw ako. Single ka. Paano mo ipapaliwanag yung pagbubuntis? Ako, Wala ka nang masabi. principal. Nagtatrabaho ako sa bar para sa matrikula ko. Hindi totoo ang sinasabi niya. Principal, eto ang mga ebidensyang nilikom ko. Kung kulang yan, handa ang mga testigo ko. Bakit kayo nandito? Anong ginagawa mo? Anong karapatan mong manakit ng tao? Sino ka para magmalaki? Ganito ako magdisiplina sa anak ko, Alice. Babae kang walang hiya. Hindi ka karapat dapat maging anak ko, Principal. Ito ang nanay at kapatid ni Alice. Bilang mga kapamilya niya, di naman sila magsisinungaling, di ba? Paliwanag naman po. Alice Stewart. Anong klaseng tao ba talaga siya? May 300,000 dito. Tulungan niyo lang sirain ang reputasyon ni Alice. Huwag kayong mag-alala, MS Brown. Susundin namin ang lahat ng gusto nyo. Hindi lang paninira. Pagsasaktan pa siya, ay walang problema. Kasuklam-suklam ito. Paano ako nanganak ng hamak na anak na ito? Nanay, ano pong sinasabi niyo? Principal. Kasalanan ko ang lahat. Dapat hindi ko siya pinayagang magbenta ng sarili. Dinudungisan niya ang paaralan. Aming pananagutan ang lahat. Nanay, anong kalokohan ang sinasabi niyo? Hindi ko naman ginawa ang mga iyon. Katarantaduhan. Nanay. Kailan ka namin pinag-gate ng pera para magtrabaho? 3 trabaho ang kinukuha ni nanay para sa pag-aaral mo. Ako nga hindi nakapag-aral. Anong karapatan mong pintasan siya, Principal, bilang pamilya niya? Amin pong sinusuportahan ng pagpapalis. Sa bastos na babaeng ito, paalisin niyo siya. Ang katulad niyan ay magdadala lang ng kahihiyan. Sa paaralang ito saan man siya pumunta. Alice Stewart, may sasabihin ka ba? Wala p- Inay,
Anak kita sa laman at dugo. Pinagbili mo ako sa sindikato para bayaran utang ni kuya. Hindi ko naman ikinagalit yun. Bakit ako iniraan mo sa eskwela? Ginagawa ko lang ang tama. Sa kabastusan ng babae, hindi na ako muling maloloko. Ginoong prinsipal, bigo ako bilang magulang, kaya nangyari ang lahat. Ako ang may kasalanan, kami ang mananagot. Oo, tama po. Parusahan nyo ng husto, dahil walang kumontra. Alice Stewart. Ikaw ay pinapaalis na sa eskwela. Hindi pwede. Ginoong prinsipal, inosente ako. Kung di kayo maniniwala, manager ng hotel ang makakapagpatu. Sasabihin niya ang katotohanan. Malamang kama mo na yan. Kaya magsisinungaling para sa'yo. May iba pang makakapagpatu. Kilala ko si Nelson. Tutulungan niya ako. Ano ang sinabi mo? Kilala mo si Jichin? Huwag mo sabihin sa prinsipal, itong salbaheng to, nakipag-ugnayan kay G. Nelson. Anong kapal mo? Yuweng siya, para hindi mapaalis. Nagsisinungaling ka na, basura ka talaga. Paano mo nakilala si G. Nelson? Nakakatawa talaga. Tama. VIP si G. Nelson. Wala kang karapatang banggitin siya. Walang hiya. Exact ang posisyon ni G. Nelson. Kahit ako'y hindi pa nakakausap, paano mo siya nakilala? Yuweng siya. Nang ahas kang magsinungaling? Wala na akong tiwala sa'yo. Tigil. Alice, akala mo andito ako para manood? Bakit? Gusto ko lang makapagtapos ng maayos. Magkaanak. At mamuhay ng normal. Bakit? Hindi matupad ang simpleng hiling ko. Bakit? Ito ang kapalit ng paglaban mo sa akin, Alice. Basurang tulad mo. Dapat habang apak-apakan ng mayayayang tulad namin. Principal, pirmahan mo na ang mga papeles. Wala nang masamang sorpresa. Bakit ka nag-aatubili, Principal? Huwag mong sabihin na nagkagusto ka sa munting ito, babalaan kita. Pag pinayagan mong graduate siya, ilalantad ko ang buong institusyon nyo. Ilalantad namin ang eskwelahan nyo, at ipapasara ng permanente. Alice Stewart, pangahas mong gumawa ng gulo sa opisina ko, estudyanteng may kahalayang asal. Ay walang puwang sa Huaching University. Mag-isa ka na ngayon. Hindi. Huwag ninyo akong paalisin. Pakiusap. Alice, sa ngayon, hindi ka na estudyante ng Huaching University. Kailangan kitang paalisin. Sa campus agad. Sino ang may lakas ng loob na mangapi sa kanya? Hoy, Ineng. Okay ka lang? Maligayang pagdating, Ginoong Nelson. Dapat sana'y ipinaalam ninyo ang inyong pagdating ng maaga. Kailangan ko bang magpaunawa sa aking pagbisita? Siyempre hindi. Narinig kong pinagbantaan nyo ang tauhan ko. Ano? Si Alice pala ay tauhan ni G. Nelson. Siya yun. Sinasabi nila, si Alice ay may mga paglabag sa mga alituntunin ng paaralan. Pinagbantaan pa nga kami na ilalantad ang paaralan. Wala na akong ibang pagpipilian, Ginoong Nelson. Hindi po ako. Nagmamadali kayong humusga dahil sa mga chismis, mukhang hindi na kayo karapat-dapat maging punong guro. Lahat ng nandito ay mapapasama sa blacklist. At itong dalawang salot na ito, kailangan ng espesyal na trato. Ako na po, sanay na sanay ako dito. Dumating na si Ginang Nelson. Lola, anong ibig mong sabihin dito? Pagtatapos ng aking manugang, ang dahilan ko sa pagpunta dito. Dapat maghanda ako ng karapat-dapat na handog. Ginang Nelson, regaluhan ng mansion sa lungsod. Pambihirang alahas, at 10 bilyon na bank card, para sa pagtanggap sa bagong may bahay. Ano sa palagay mo? Karapat-dapat ba sa ating angkan? Lola, wala dito ang iyong manugang. Ipaliwanag mo agad ito, nalutas ko na, Ginang Chi. Itong buntis na babae, ay nagkukunwaring iyong manugang. Inakit pa niya si Ginoong Chi. Dapat ninyo siyang parusahan. Ipakita sa lahat, ang kapalaran ng lumaban sa angkan Nelson. Kaya pala si Ginoong Nelson, ay nag-aalaga sa mababang babae. Siya ang maninira ng pamilya. Lola, walang kinalaman siya dito. Hindi ako magpapalinlang, sa babaeng pera lang ang habol. Narito ako ngayon, upang tuluyang hiwalayan ang mapagkamatang asawang impostor. Manugang. Sinabi mo bang, itong batang ina, ay si Michael, pangbigla ang kasal?
Kahit matanda na. Tuso pa rin ako para makilala ang sarili ko, minamahal na manugang. Ano, maganda ba ang napili ko, bagong kasal? Wala na tayo. Anong kapal, lapastangan sa mahal kong, manugang. Sampelan ang mga walang galang. Makinig ka, bata. Ipagtanggol mo ang asawa mo. Awa, Ginoong Nelson. Ako, parang pamilya na ako. Huwag niyo kaming saktan. Ang kapal ng mukha. Nagkakalat ka ng angkang. G. Nelson, awa naman po. Kami po talaga ang ina ni Alice, at ang kapatid niyang lalaki. Pagmamakaawa. Noong dinadaya, ang inang iyon noon, nasaan ang pagiging ina mo? Nabulag ako sa pera. Tinanggap ang salapi mula kay Wang Li, kasalanan ko lahat. Ngayon ka nagsisisi? Huli na ang lahat. Michael, uwiin mo na ang asawa mo. Ako na ang bahala rito. Matagal ko nang gustong gumanti. Tandaan mo ito. Magdudugo silang lahat. Apo, umuwi na tayo. Tigil nyo na. G. Nelson, kahabagan. Tumigil kayo. Ilabas sila. Lubusin na natin. G. Nelson, kahabagan. Nay, nasira ang buto ko. Pilay na ba ako? Mali ako, dapat hindi ko. Pinatira ang walang utang na loob, noon pa man. Ano, hindi pala talaga. Siya ang tunay kong kapatid? Sinusuportahan namin siya ng walang silbi? Bakit siya nakatira sa Karangyan? Habang naghihirap kami, hindi ito makatarungan. Pagbabayaran ko siya. Matigas pa rin? Sige, pagbuhatan nyo. Nelson. Ito talaga ang aking asawa kong nasa koma. Nagising ka na. Nelson. Bilang legal kong asawa, ano dapat ang tawag mo sa akin? Mahal. Michael, nalinis ko na ang gulo dito. Ang mga taong ito ay hindi na maglakas loob gambling. Ang hipag kumuli. Pag binubuli sa eskwela, bakit hindi mo sinabi sa akin? Ayokong mabahala kayo ni Lola. Ingkang talaga. Ang pagtago ng sikreto, lalo kaming nag-aalala. Naiintindihan ko na. Pagkatapos mong matulog ng buong gabi, siguradong nagugutom ka na. Tara na. Kumain tayo sa baba. Iwan mo na dyan. Lola, Apo, halika rito. Tingnan mo ang lahat ng ito, nagustuhan mo ba? Lahat ng mga gamit na ito ay mga bagay na inihanda ko para sa iyo at sa sanggol. Mga lampin, bote at stroller. Tingnan kung may kulang pa. Nakuha na ni Lola ang lahat ng kailangan mo. Sobra-sobra na po ito, Lola. Michael, tingnan mo ito. Hindi siya. Tunay na anak ng mga steward. Ano? Hindi ako tunay na anak ng mga steward. Ipinapakita ng ulat na walang relasyon sa dugo. Sino ang tunay kong mga magulang? Buhay pa ba sila? may mga magulang ka, at 2 kapatid na naghihintay. Ang mga Wilson. Oo, ang pamilya Wilson ay kilalang pamilya dito. Ikaw ang sanggol na ninakaw sa mga Wilson 20 taon na ang nakaraan. Nagkasakit ng malubha si Mrs. Wilson dahil sa pagkawala mo, kaya nagampun sila ng babaeng kasing edad mo. Baka hindi na ako dapat mangialam sa buhay nila ngayon. Ang malaman lang na may pamilya ako ay sapat na para sa akin. Kitang-kita ko na napakahalaga ng pamilya sa iyo. Napakamaalalahanin mong bata. Kung gusto mo silang makilala, wala namang masama doon. Maaaring samahan ka ni Michael. Sir, ma'am, miss, may urgent na balita. Nako, nabigla naman ako. Pagkatapos ng ilang dekada, dapat alam mo na huwag magpanik ng ganito. Anong emergency? Ma'am, miss, inanunsyo ng mga Nelson na papunta na rito si Mr. Nelson. Ano? Ang tagapagmana ng mga Nelson. Pinakaasam-asam na binata ng Shanghai, si Michael Nelson mismo.
Ang bunso ng pamilyang Nelson ay laging tahimik ngunit mayabang. Hindi pa natin siya naririnig na personal na dumalaw kanino man. Bigla siyang dumalaw sa atin ngayon. Nandito ba siya para mag-propose kay Laura? Kuya, huwag kang magpadalos-dalos. Kakatapos ko lang mag-aral at hindi pa handa magpakasal. Ate, ikaw ang pinakamaganda sa lungsod. Tiyak na nahumaling si G. Nelson sa'yo. Siyempre, sa buong lungsod, tanging si Laura lang. Ang karapat-dapat kay G. Nelson, isang napakagaling na lalaki. Mukhang, ang pamilyang Wilson ay tataas ang estado. Huwag kang mag-alala, Itay. Tiyak na magiging ako ang bagong may bahay ng Nelsons. Maghahanda na ako, magsuot ng bagong damit. Sige, magmadali ka. Huwag kang kabahan. Nandito ako. Anak ko yan, ang ganda-ganda. Masisaylo mo talaga si G. Nelson. Laura, Malapit ka nang maging bagong may bahay ng Nelsons. Huwag kalimutan ng kuya mo. huwag kang mag-alala. Kuya, hindi ko kayo malilimutan. G. Nelson. Karangalan na sa wakas ay makilala kayo. Ano ang dahilan ng pagpunta ninyo rito? Sa dami ng daladala ninyong regalo, hindi ko lubos maisip. Ano ang okasyon para sa mga ito? Hindi ba halata? Para siguro ito sa tagapagmana ng pamilyang Wilson. Maliban na lang kung para sa amin ito. Mga bigay kaya ito para sa kapatid kong babae? Tatay, nanay, G. Nelson. Para sa akin ba talaga ang mga ito? Tumpak. Lahat ng ito ay para sa tagapagmana ng mga Wilson. G. Nelson. Ikaw ang tagapagmana ng mga Wilson. Ako ang tunay na tagapagmana. Umatras ka. May allergy ako sa mga babae. Tama, tama. Muntik na naming makalimutan. Pero hindi bale. Mas madalas na paglalantad. Ang lunas dyan. Narito ako ngayon upang ihatid ang espesyal na regalo sa pamilyang Wilson. Ano, marami pang regalo. Alice, G. Nelson, ito ay... ito ang tunay na tagapagmana ng mga Wilson. Ano? Anong sinasabi mo, Mr. Nelson? Laura, ang tunay na tagapagmana ng pamilya Wilson. Ito. Paano ito nangyari? Talagang imposible. Peke ito. Alam ko. Ikaw siguro, probinsya nang nagpepeke ng dokumento para mangikil sa pamilya Wilson. Ang kapal ng mukha mo, bayaw ko siya. Ang magiging Nelson. Kailangan ba niya pera nyo? Babaeng aso, paano mo nagawang nakawin mga magulang ko? Ikaw na babae, anong kalokohan yan? Sinasabi ko ang tunay ang mga dokumentong ito. Nagsisinungaling ka pa rin. Ayos ka lang, Irog. Okay lang ako. Tinutukan ko ang bruhang iyon. Nakikialam ka. G. Nelson, bata pa si Laura. Pakiusap. Huwag kang magpapatol. Tama siya, G. Nelson. Mahabag sa bata. Walang nasaktan naman. Dayuhan ng aapi sa kapamilya. Anong kahabagan? HMP. Pagtatalo lang ng magkapatid. Exact. Biro lang ng babae. Huwag kang magalit, Chindonyo. Pero, mabuti. Sige na nga. Lumuhod ka. Sinabi kong, lumuhod ka. Masaya pa ba? Hindi. Mula ngayon, saktan mo pa si Alice, papatayin ko ang mga Wilson sa Jeang. Opo. Hindi na mauulit. Hindi pwede. Hindi na siya babalik sa Wilson. Nanay, tatay, salamat sa pag-aruga sa akin ng 20 taon. Ngayong, nandito na ang tunay niyong anak. Aalis na ako. Laura, hindi ka pwedeng umalis. Bakit ka aalis dahil lang nandito siya? Umalis na tayo, mahal. Mga magulang na hindi makilala ang tama sa mali.
Hindi karapat-dapat kilalanin. Aalis na kami. Ginoong Nelson, hintay. Anak, paano namin itatakwil ang sarili naming anak? Ikaw ang aming tunay na laman at dugo. Ngunit, 20 taon namin si Laura na pinalaki. Hindi maiiwasang may pagkakabit. Mahirap lang. Natanggapin agad. Talaga? Pero, Eksakto. Siya ang aking tunay na anak. Paano ko siya pababayaan? napakaganda. Sa wakas, may nanay na ako. At pamilya. Ginoong Nelson, ang mga Reg Along ito. Kung tatanggapin ni Alice ang kanyang mana, lahat ng mga regalong ito, mapapasa inyong pamilya. Tungkol sa impostor na yan, alisan siya agad. Inay, Itay, bakit hindi tayo magdaos ng salo-salo para sa kanyang pagbabalik? Sa ganito, makakasama pa ang ate ng matagal. Gusto kong makipagkalapit sa kanya. Nauunawaan ni Laura ang pamilya. Alice, gusto mong manatili dito? Mananatili si Alice sa inyo. Kapag may nangyari sa kanya, Huwag mag-alala, Ginoong Nelson. Siya ang tunay nilang anak. Itatrato namin siya ng maayos. tandaan, aalis na ako ngayon. Maglagay ng mga tanod para kay Alice. Agad. Binibini, handa na ang inyong silid. Ate, kakauwi mo lang mula Shanghai. Inihanda ang masaganang handa ng mag-isa para sa ating lahat. Siguradong pagod na pagod ka. Pahinga ka muna. Itay, inay, kuya, Diko. Aalis na po muna. Sige. Kaka-rating lang ngayon. Buntis na buntis. Nagluluto at naglilinis parang katulong. Gawain ng isang probinsyana. Gumagawa ng mga pakitang gilas para magpabango. Laura, ikaw pa rin ang tanging kapatid kong babae. Salamat po, Daiko. Pero ako'y isang ampon mula sa ampunan. Si ate ang tunay, nilang anak sa laman at dugo. Laura, ang iyong kuya ay nagsiyasat ng mabuti. Ang kanyang inampong ina at kapatid ay mga probinsyano. Ngunit ikaw ay pinalaking may dangal, tunay na tagapagmana. Hindi siya makakapantay sa iyo. Ang kanyang pagbabalik sa pamilya Wilson ay makabubuti sa atin. Kuya, amoy na amoy ang kahirapan at desperasyon sa kanya. Paano makakatulong ang presensya niya sa pamilya? Nakalimutan mo na ba? Siya ngayon ay babae ni G. Nelson. Ngayong nabanggit mo, ang pamilya nating Wilson ay nakipag-ugnayan na sa mayayamang Nelsons. Ako na ang biyenan ni G. Nelson. Exact, bayaw na niya ako. Mamamayani tayo sa buong Jiang City. Swerte talaga si ate. Isinilang na mahirap, nakapag-asawa kay G. Nelson. Nag-aral ako ng husto, pero ang nakamit, ilang salita lang mula sa kanya. Naiinggit talaga ako. Paano kaya kung si Laura na ang papakasalan niya? Sa bukas na pagtitipon, ipapahayag natin kay G. Nelson at kanyang ina ang pagpapalit ng mapapangasawa. Pero, payag kaya si ate? Hindi mo ba nakita kung gaano siya nagmamakaawa sa atin? Sa kaunting pagsisikap, pinasali na natin siya sa pamilya. Gagawin niya lahat ng utos natin. Itay, inay, kuya, Daiko, lubos po kayo makakaasa na pagkapasok sa pamilya Nelson. Sisiguraduhin ko, yayaman ang pamilya natin. Perpekto. Alice, anong magagawa mo? Lahat ng meron ka, kukunin ko sa iyo. Pagbati, ang matagal nang nawawalang anak ni Pangulong Wilson ay may koneksyon kay G. Nelson. Ang angkan Wilson ay tataas ang ranggo. Huwag kalimutang suportahan kami. Ngayon naman, ang mga Nelson at ang aming pamilya ay nagkaisa na bilang isa. Ami ang bahala rito. Ngunit, bakit hindi pa dumarating si G. Nelson at Madam Nelson? Si G. Nelson at Madam Nelson ay nasa biyahe na. Baka may naiwang mahalagang bagay. Magsimula na ba tayo nang wala sila? Mga kaibigan, kayo'y mahalagang panauhin. Salamat sa paglaan ng oras, sa pagdalo sa seremonyang ito, upang parangalan ng aking tunay na anak. Hayaan ninyong ipakilala ko. Ito ang aking laman at dugo, si Alice Stewart. Bumalik na ang tunay na tagapagmana, ngunit nananatili pa rin ang pangalan ng kanyang ampon.
Ang amang pangaman ang sagapa. Ang inay mas pinaburan ang mga anak na lalaki. Anong magandang pagpapalaki ang maaasahan mula dyan? Tandaan ninyo ito, panandalian lang ang lahat ng ito. Paano naman ang impostor? Nasa Angkan Wilson pa rin. Mga kagalang-galang na panauhin. Dadalawa ang ating ligaya ngayon. Isa pang mahalagang balita. Tulad ng inyong nalalaman, ang aking anak ay nakatakda ng mapang-asawa sa tagapagmana ng Angkan Nelson. Sa pamamagitan nito ay inihahayag ko. Ang kasunduang ito ay para kay Laura. Nanay, tatay. Anong ibig ninyong sabihin? Ang mga basurang taga-squatters, hindi marunong gumalang, ni simpleng salita ay di maintindihan. Pinapalipat ka namin ng kasunduan kay Laura. Mahirap ba intindihin yan? Sa anong batayan? Ako ang nakakasal kay Nelson. Bakit ko ito isusuko sa kanya? Ate, kahit may dinadala kang anak ni G. Nelson, ang paglaki sa kahirapan ay hindi ka aangkop sa mundo niya. Magkaiba ang mundo, kinabibilangan ninyo ni G. Nelson. Sa paglipat ng kasunduan sa akin, lang uunlad ang Angkan Wilson. Si G. Nelson ang pinakamayaman. Sa Shanghai, ang mga may kaya ay naghahanap ng kapantay sa lipunan. Paano natin pahihintulutan ang basura? Huwag kang mag-alala, ate. Aalagaan ko ng mabuti si G. Nelson. Aray, Masakit. Ate, anong kasalanan ko para dito? Bakit mo ako inaapi? Alice, pangahas mong hinawakan si Laura. hindi ko naman siya ginawa. Nagpanggap lang siyang nahulog. Akala mo ba bulag kami? Ito ang dahilan kung bakit nagiging basura ang mga hampas lupa. Nagsiyasat na kami sa'yo. Ang trabaho mo sa hotel ay hindi marangal. Yang bastardong dinadala mo, sino ang tunay na ama? Isinangkot mo si G. Nelson para nakawin ang kasunduang ito. Diyos ko, paano ako nagkaanak ng walang hiya, kahihiyang anak? Ate, alam kong kahirapan ang nagtulak sa mga panggigipit mo, ngunit handa kaming patawarin ka. Kung isusuko mo ang kasunduan, ibigay mo ito, at maaari ka pa ring manirahan bilang pamilya. Huwag mong pahirapan ito. Nahiya ka na sa Angkan Wilson. Kung Wilson ka pa rin sa isip mo, pirmahan mo na ang paglipat ng kasal. Tumanggi ka at patay ka na sa amin. Pumili ng may pag-iisip. Ang Angkan Wilson ay walang anak na Alice. Itay, itatakwil mo ako. Dahil sa yaman ni G. Nelson. Ang tanging dahilan ng pagtanggap sa iyo ay para dito. Ang babaeng hamak na tulad mo, hindi kailanman magiging kapatid ko. Dapat mong malaman ang lugar mo. Bakit hindi mo? Tingnan muna ang sarili mo. Kaya, mas mahalaga ang yaman at katayuan kaysa sariling laman at ang kabutihan mo nitong huli, puro peke lang pala. Lahat ay kasinungalingan. HMPH. Ang Angkan Wilson ay may iisang tagapagmana, si Laura. Pirmahan mo ang kasunduan ng paglilipat ng kasal kay Chen Chen ngayon. O harapin mo ang resulta. Sige nga. Mula sa sandaling ito, puputulin ko ang lahat ng ugnayan sa Angkan Wilson. Ate, huwag kang aalis. Ipaglalaban kita kay nanay at tatay. Tumigil ka na. Ang pamilya mo, ang asawa mo, lahat ng sayo ay akin na. Puta, patay ka. Maganda nga ang babae ni Mr. Nelson, pero basura naman umasta. Ang kapal ng mukhang manapak. Ano bang nakita ni Mr. Nelson sa kanya? Ano pa ba? Ginagamit niya ang pagbubuntis para mambraso. Amoy na amoy ang kanyang selos. Kasuklam-suklam. Huwag mong suran ang ate ko, kahit gumamit pa siya ng daya para makuha si Mr. Nelson. Naniniwala pa rin ako na inosente ang ate ko. Ate, patawarin mo ako. Ninakawan kita ng buhay. Ako na lang, saktan mo. Laura, kahit ginawa na niya sa'yo, ipagtatanggol mo pa rin. Paghihigantihan ko siya para matauhan at mabawi ang dangal mo. Si Laura ang prinsesa ng pamilya Wen mula pagkabata. Paano mo siya nasaktan? Lumuhad ka at humingi ng tawad. Aray, Tay, Nay. Kung hindi, ipalaglag natin ang anak niya at ang kasal kay Laura na mapupunta. Tama nga, nanay at tatay, kung walang anak, sa kagandahan ni Laura, tiyak na mapapasaka niya ang puso ni G. Nelson. Nanay, tatay, masasaktan ng todo si ate. Hindi ba masyadong malupit? Ang ating mahal na Laura. Masyado kang mabait. Nung pinalo ka niya noon, inisip ba niya, kapatid mo siya? Dagdag pa, si Alice ay tuluyan ng umayaw sa pamilya, hindi na siya Wilson.
para sa kapakanan ng mga Wilson. Kailangan ito. Gawin mo na. Pagdating ni G. Nelson, wala nang atrasan. Tigil, huwag ninyong saktan ang anak ko. Huwag po. Patay ka. Gusto ng mga Wilson ng kamatayan. G. Ginoong Nelson, si Alice, kahit anak ko sa dugo, ay galing sa hirap at bastos ang ugali, hindi siya karapat-dapat sa'yo. Si Laura, ang tunay na kapantay mo. Kahiyahiyang asal. Talaga nga, nakita ng lahat dito. Ang pamilyang Wilson ang nag-anyaya, pero itong tunay na tagapagmana, ang lakas ng loob manuntok, mukha ni Binibining Wilson, pula pa rin mula sa sampal. Ikaw ang nanakit. Dahil, Asawa ka ni Michael Nelson. Tanging kabiyak ng pamilyang Nelson. Hindi mo kailangang magpaliwanag. Tandaan. Kung inapi ka, huwag mong tiisin. Gantihan mo ng 10 beses. Mga gwardiya. Sampalin mo siya hanggang umami. Nauunawaan po. Dapat ito ay salo-salo para sa aking manugang na babae. Bakit kayo nagkakagulo? Isang malaking kahihiyan ito. Biyang Dine Nelson, inaasahan na po namin kayo. Si Alice ay walang galang sa matatanda, at may masamang ugali, hindi siya karapat-dapat sa angkan Nelson. Naghanda na kami, para palitan siya ni Laura. Laura, batiin mo ang iyong lola. Lola, ako si Laura Wilson. Aalagaan ko kayo, ng buong puso. Pakiusap, paalisin niyo kami. Ang lakas ng loob mong tawagin siya ng ganun. Oo naman. Sa mag-asawa, masyadong formal ang pagtawag sa ngalan. Tawagin mo siyang Irog. Sa mataas na lipunan ng Shanghai, mahalaga ang pantay na pagpapares. Si Laura, ang sikat na dalaga sa Jiang City. Ang pag-iisang dibdib nila Nelson, ang magpapataas sa katayuan ng ating mga angkan. Sa palagay mo, dapat kami ang magpasalamat sa panloloko ninyo. Huwag na, pamilya na tayo ngayon, walang dapat na etikita. HM. Nangangarap ka sa tanghaling tapat. Akala mo ba ay pagpapalit-palit lang ang pag-aasawa? Ano sa palagay mo ang angkan Nelson? Hahamakin ninyo ang mahal kong anak, palayasin silang lahat. Ginoong Nelson, itong putang, to'y sirang paninda. Paano niya ako maitutulad sa kanya? Tayo'y tamang-tama para sa isa't isa. Ikaw, maghahambing ka kay Alice. Ginoong Nelson, ginamit niya ang masamang paraan para magdalang tao. Kaya ko ring magkaanak. Magkakaanak tayo ng kahit ilan ang gusto mo. Dalhin niyo sila. Mula ngayon, wala nang angkan Wilson. Ginoong Nelson, pakiusap. Ginoong Nelson. Ginoong Nelson. Ginoong Nelson. Ginoong Nelson. Ang ginang ay mayroon lamang, mga maliliit na gasgas, walang malubhang problema, ihahanda ko na ang gamot. Lola, paumanhin po. Sa muling pag-aalala sa inyo. Pinaburan mo ang isang mapangangkong ampon kaysa iyong tapat na anak. Paano ka naging ganito kabatit sa masamang batang iyon? Bulag at walang puso kayong lahat. Lola, Hindi na ako magkakaroon ng pag-asa tungkol sa kanila muli. kung ayaw nila sa iyo, nandito ang lola mo. Tayo ang tunay mong pamilya. Magpahinga ka na, titingnan ko ang sabaw ng pugad ng ibon. Mahal, mula ngayon, ikaw at si Lola na lang meron ako. Huwag mo akong iwan kailanman. Pangako. Ako ang asawa mo. At pamilya mo. Hindi kita iiwan kailanman. Kailanman. Handa na ang pugad ng ibon. Walang hiya ka, ano ang ginagawa mo? Ang hipag kong babae ay kakagaling lang sa pagsubok at mahina pa. Paano mo naman nagawa yan? Halimaw ka. Lola, hindi ko. Walang nangyari. Hindi ko dapat pinayagan ang hipag kong babae na iligtas ang tulad mo. Karapat dapat kang mabulunan. Lumabas ka na. Sa sopa ka matulog. Alice. Lola, nagkamali ako. Paumanhin, wala talaga akong ginawa. Alice, ipaliwanag mo sa kanya. Alice, bilisan mo. Ha ha ha. Nandito ang lola mo para sa iyo. Kung mambubulas siya muli, sabihin mo agad sa lola, ipoprotektahan kita. Nanay, tatay, kuya, Daiko, kasalanan ko lahat.
Kung hindi ko sana, hinanggad ang pakikipagkasundo kay G. Nelson, hindi tayo mapapasama dito. Hindi ito kasalanan mo. Sisihin ng masamang babae na yon. Pagbabayaran ko siya. Walang utang na loob. Hindi natin dapat isinilang siya sa mundo. Lumipat tayo sa ibang bansa. Pero bago tayo umalis, gagantihan ko ang babae ng husto. Nais kong mamatay siya. Subalit, nasa ilalim siya ng proteksyon ng mga Nelson, tatay. Nailesutan ko na ang mga utusan ng pamilyang Nelson. Ang asawa ko'y walang tigil sa trabaho nitong nakaraan. Bibisitahin ko siya sa opisina. Aayaw ka pang magsisi. Ikaw ang may kasalanan ng lahat, pinabayaan mo kaming mawalan ng tirahan. Tama na ang salita, kuya. Alice Stewart, wawakasan ka namin. Nasa bodega ang lokasyon ni Alice. May problema. May paparating na gulo. Ang asawa ko, ang gaganti sa inyo. Laura, hindi mabubuhay ang sanggol niya. Umaksyon na tayo. Gutuman natin ang ina at anak. Alice. Ginoong Nelson. Takbo, lumabas ka na. Walang dapat makatakas. Doktor, kailangan mong iligtas siya. Pakiusap, iligtas mo siya. Huwag kayong mag-alala, gagawin namin ang lahat ng makakaya. Walang hiya. Ano ba talaga ang nangyari? Kasalanan kong lahat ito. Nabigo akong protektahan si Alice. Doktor, ano ang kalagayan? Si Mrs. Nelson ay nakaranas ng malubhang impact trauma na nagdulot ng uterine rupture at pagdurugo. Kritikal ang kanyang kalagayan. Kailangan ninyong magdesisyon. Iligtas ang ina o ang sanggol. Ano? Hindi. Iligtas nyo pareho. Wala akong pakialam kung paano. Basta iligtas nyo pareho. Sige. Susubukan namin. Maligayang bati, lalaki at babae ang mga ito. Napakaganda, talagang kahanga-hanga, pinagpala tayo ng mga ninuno. Ang ika-18 na henerasyon ng pamilya Nelson ay nalagpasan na ang sumpa. Doktor, Kumusta na ang asawa ko? ginawa na namin ang lahat. Si Mrs. Nelson ay kasalukuyang, wala na sa kritikal na panganib. Pero dahil sa malaking pagdurugo, nasa malalim na koma pa rin siya. Kung madyay gising siya, nakasalalay na sa tadhana. Alice? Tingnan mo ang anak natin. Ang cute talaga. Ang hirap ng pinagdaanan mo. Sa pagluwal ng kambal natin. Pero hindi ka nakaabot sa pagkapanganak nila. Huwag mong palampasin ang first month celebration nila. Alice, magising ka na sana agad. Sobrang nangungulila ako sa'yo. Bumalik ka na sa akin. Alice? Kung hindi dahil sa mga anak natin. Wala na akong lakas magpatuloy. Alice? 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 Mahal, Alice? nangulila rin ako sa'yo. Maligayang pag-uwi, ma'am. Kakagaling mo lang sa ospital. Magpahinga ka muna ng maayos. Ang mga katulong dito, pinakamagagaling nating alalay. Espesyal para sa pangangalaga mo. Huwag po kayong mag-abala, Lola. Mabuti na ang pakiramdam ko. Huwag kang magsinungaling, mahalaga ang pangangalaga. Pagkatapos ng operasyon, habang bumabalik ang lakas mo. Sa ngayon, kailangan mo ng maayos na alaga, at pinagpala mo ang pamilya sa dalawang magandang Ito man lang ang maitutulong namin.
Salamat po, Lola. Huwag mong papabayaan yang asawa mong tamad. Kapag umiyak ang mga bata, siya ang papupuntahin mo. Ikaw, magpahinga ka lang ng husto. Lola, gagawin ko naman yan kahit walang utos. Asawa ko si Alice, hindi ko siya papahirapan. Yan ang tamang saloobin. Ang 100 araw ng kambal. Ako ang maghahanda ng malaking handaan. Imbitahan ang mga taga-Shanghai. Upang masaksihan ng lahat, ang angkan ng mga Nelson na may maliwanag na kinabukasan. Michael, bayaran mo ako sa pagpapagawa. Ang South Africa ay hindi talaga lugar para manatili. Ikaw talagang si Evans. Kulang pa ang mga simpleng bagay na to. Gusto mong magpakalimot. Huwag mo akong isama sa lugar katulad ng South Africa para bumili ng 1 bilyon na kwintas. Tingnan mo, nag-itim na ako. Noong nakaraang tag-init, nang makita ang kwintas na to, kumintab ang mga mata niya. Basta mga bagay na para kay Summer. Talagang bibilhin ko. Dati, sabi ng lahat sa industriya, sobrang seryoso mong CEO. Pero ngayon, parang in love ka. Anong alam mo, basta gusto ni Alice. Walang masama sa pag-ibig. Sikat namang aawit, dakilang negosyante, at mga mayayamang makapangyarihan. Mahal ko, karaniwan ko lang sila nakikita kaysa makihalubilo sa mga tao. Kaya, hindi na ako sasama. Alice? Ikaw ang asawa ni Michael Nelson, ang nag-iing babaeng Nelson. Sa paningin mo, parang malaking ud lang sila. Huwag kang matakot, kumain ka't uminom sa loob. Nagastusan na ang asawa mo. Huwag mong sayangin. May tatawagan lang ako, pasok ka muna. Narinig mo ba? Ang 100 Days Feast, milyon-milyon ang ginastos ni G. Nelson. Ganito kasosyal na handaan, si G. Nelson lang ang makakapagpakita. Hindi naman si Mrs. Nelson, pero kay G. Nelson, nagbigay ng 2 anak. Hindi ba yan importante? Tama ka. Nakita mo na ba si Mrs. Nelson? Hindi naman, pero balita ko noon pa, meron siyang puting buwan. Yung puting buwan ang nagligtas sa buhay niya. Siguro siya yun. Totoo ba ang binigay ko kay Chongs? Ako yung tinatawag nila, puting buwan. Tingnan mo. Dumating na ang puting buwan ni G. Nelson. Narito na si Binibini Ana. Kakatukoy lang namin kayong magkasintahan. Tama, may anak na kayo. Kailan ang kasal? Kapag panahon na, huwag kaming kalimutan sa inyong handaan. Noong iniligtas ko si Michael, nagpangako kaming magkapareha. Ngayong may anak na kami. Pribado na dapat ito. Ayaw niya ng publisidad. Lubos naming naiintindihan. Siya ang buwan sa kanyang gabi. Ano nang nangyayari dito? Binibini Ana, ang kwintas na suot mo ba yung nagkakahalagang $1 bilyong? Tanging si G. Nelson ang gagastos ng ganito. Personal na binili ito ni Michael para sa akin. Ang pagpunta ng asawa ko sa Africa ay para lang sa kanyang kwintas. Ang tanga ko, akala ko'y para sa akin. Sino nagpasok ng basurang ito? Ikaw ang sumalpok sa akin. Anong karapatan? Ang karapatan ko. Ang pagiging asawa ni Michael. Binibini Chin Sili, ang hostess ng event na ito. Nagsisinungaling ka. Ako ang tunay na. Ano ka ba? Ang hostess. Malabo. Isa ka lang palamuno, nagsasamantala sa amin. Makinig kang mabuti. Ayaw ni Michael ng basura sa kanyang event, ipalabas siya rito. Isang karangalan, ang paglingkod kay Binibini Nelson. Amoy kahirapan. Nakadidiri, paano nakalusot ang duming ito sa seguridad? Ito si Binibini Ana, ang reyna ng pamilyang Nelson. Maglalakas loob kang hamakin siya. Bitawan ninyo ako. Ako ang tunay na asawa ni Michael. Ako si Izzy Nelson. Lumayo kayo sa asawa ko. May magtangka. Nahaba rin ang damit ng putang ito. Tingnan natin kung paano itong puta mang-akit kay Michael. Pakawalan ninyo ako kapag nalaman ng asawa ko. Magdudusa kayong lahat. Huminto kayong lahat. Tumigil ka riyan. Ayos ka lang, Alice? Gusto mong mamatay? Hinahamon mo ang asawa ko. Mga gwardya, palayasin niyo tong dalawa. Ginoong Nelson, awa naman, Ginoong Nelson. Anong nangyayari? Bakit ipinagtatanggol ni Mike ang basurang to? Sabi niya, sa kanya to. Shabay. Ang tagal nating hindi nagkita, Mike. Ana, bakit ka bumalik?
Matapos kitang iligtas noon. Nabaog ako. Ngayon may anak ka na. Gusto ko lang, umupa ng eroplano para tignan. Ginawa niya yon sa akin. Ngayon tawa silang dalawa. Gaya ng inakala ko, mahal niya tong babaeng to. Panghalili lang ako. Nasaan ang asawa mo? Malalaman mo rin. Oh, nagbalik si Ana. Sakto ang timing. Ana, ito ang anak ko. Tatawagin ka. Nilang ninang. Ano? Gusto niyang tawagin. Nanay ng anak ko. Michael Nelson. Paano mo nagawa? Mga tao. Ipakikilala ko. Ang ina ng mga anak ko. Hindi ka panipaniwala. Asawa nga niya si Michael. Hindi pwede. Hindi ko siya. Pag nanakawan si Mike, ang babae sa tabi ni Michael, ay ako. Ang swerte ng babaeng iyon, nakakuha siya ng posisyon dahil sa kanyang mga anak na lalaki. Ngayon kumakapit na kay Ginoong Nelson. Tama. Binigyan niya ng kambal si Ginoong Nelson. Kahit hindi magkatuluyan, si Ginoong Nelson at ang babae. Garantisado na ang kanyang kinabukasan. Mukhang isang dukhang babae. Pero nagplano nang para makuha ang puso ni Ginoong Nelson. Ang handog na ito, para ipakita sa akin na mas mababa ako sa kanya. Si Alice ang asawa ko. Tanging tagapagmana ng pamilya Nelson. Ang sinumang mangahas na magkalat ng chismis, lalabanan niya ako. Alice, dito ka muna at magpahinga. Ako na ang bahala sa mga bisita. Kumusta? Binibini Nelson. Kaibigan ako ni Michael. Pasensya na sa nangyari kanina. Umalis ka. Ayokong makipag-usap sa'yo. Kailangan nating mag-usap. Baka ito na ang huling pagkakataon mo makipag-usap sa akin. Ano ang ibig mong sabihin? Akala mo ba, mahal ka talaga ni Michael? Hayaan mong linawin ko. Nang iligtas ko ang buhay ni Michael. Hindi na ako nagkaanak. Narinig mo mismo. Gusto ni Michael na ako ang ninang ng mga bata. Ang tanging silbi mo ay maging kapalit ko. Ngayong nanganak ka na. Oras na para lisanin mo ang pwesto bilang binibini Nelson. Impossible. Hindi ito gagawin ni Michael. Ngunit gagawin niya. Narinig mo ang mga sinabi niya. Malinaw na ang palatandaan. Instrumento ka lang para magkaanak. Ang nagamit ng kasangkapan ay itinatapon. Tigilan mo na ang mga malik mong pangarap. Impossible. Kung gusto akong paalisin ni Michael, dapat siya mismo magsabi sa akin. Kumusta? May kailangan akong pabor. Dukutin mo ang isang tao para sa akin. Scam lang ito lahat. Sinasabi nilang pamilya ko sila. Pangakong proteksyon habang puro kasinungalingan lahat. Pupunta ba rito si Michael? Hoy, ganda. Sino ka? Anong gusto mo? Ang ganda ng babaeng to. Swerte ko ngayong gabi. Lumayo ka. Bakit ka tatakbo? Hindi na ako makapaghintay. Na makasiping kita, lumapit ka, irog. Naiintindihan ko, magsama ulit tayo sa susunod. Michael, hindi ba ito 100 araw na pagdiriwang? Nasaan si Alice? Nandito lang siya kanina. Saan siya pumunta? Tatawagan ko siya. Hello. Ang numerong iyong tinawagan ay hindi matatagpuan ngayon. Bakit hindi siya sumasagot? May problema siguro. Anong problema, Michael? Bakit biglang nagmamadali? Nawawala si Xiaxia. Alam mo ba kung nasaan siya? Asawa mo. Nakita ko siyang lasing kanina. Tinulungan ko siyang umakyat para magpahinga. Kaya pala ang tawag, malamang hinimitay sa kalasinggan. Ang tagal na nito. Di ba tayo iinom? Nalimutan na ba nating magkaibigan? Nainom na tayo. Nasaan na si Alice? Tara na. Dadalhin na kita sa asawa mo. Ana, bakit mo ako dinala rito? Nasaan si Alice? Michael. Isang babae lang siya, galing sa laylayan ng lipunan.
Bakit mo siya pinapahalagahan? Ana. Asawa ko si Alice. Ulitin mong siraan siya. Wala nang ulit pa. Michael, ano ba ang problema mo? Lumayas ka sa akin. Droga ang ibinigay mo. Michael, bakit mo ipinagtatanggol ang putang iyan? Tayo ang para sa isa't isa. Saan mo dinala? Si Alice? Binalaan ko na siya. Ayaw niyang iwan ka. Kaya walang awang kumilos ako. Ano ang ginawa mo sa kanya? Ano ang nangyari kay Alice? Ngayon mismo, katulad mo, may nakadagan na sa kanya. Baka siya ngayon ay, katulad mo na, nakadagan ng isang tao. Ano ang sinabi mo? Michael, ang isang gabing alab ay katumbas ng kayamanan. Pagkatapos ng gabing ito, sa akin ka mapapasa. Naghihintay si Alice na iligtas ko siya. Di ako susuko ngayon. Sabihin mo kung nasaan si Alice. O lalabanan kita. Kahit patayin mo ako, di mo pa rin malalaman kung nasaan ang probinsya ng iyon. Daang kwarto meron ang hotel na ito, di ko sasabihin. Alam mo ba kung anong kwarto? Mali ang pag-akala mo sa kapangyarihan ng Angkan Nelson. Hoy Evans. Nasa panganib si Alice. Sa loob ng 1 minuto, alamin mo ang kwartong kinaroroonan ni Alice. Ang asawa ko ay si Nelson. Kung mahawakan mo ako, wawasakin ka niya. Si G. Nelson? Kung talagang asawa ka niya, ang pagkakaroon sa iyo ang kukumpleto sa buhay ko. Halika dito, Irog. Ipakikita ko sa iyo ang sarap. Ang sarap, Sinta. Nasaan ka na, mahal? Sagipin mo ako. Alice, Ginoong Nelson. Mahal. Dumating ka rin. paumanhin, hindi ako dapat nahuli. Michael, dinala namin sila. Binibining Ana. Bakit ka nandito? Hindi ba't walang pagkakamali ito? Tumahimik ka, Michael. Michael, nagbibiro lang ako kay MS Stewart. Hindi ko sinadya na si MS Stewart ay tratuhin ng ganito. Puta, ipinagkanulo mo kami ngayon, sinunod ko ang utos mo, na Sir On siya. Taksil ka, papatayin kita. Sino ang pumayag sa galaw mo? Michael, nakikiusap ako matapos ang maraming taon ng pagkakilala natin. Pagbigyan mo ako, sinusumpa ko, hindi ko na uulitin ito. Binalaan na kita. Ang sinumang sasaktan kay Alice ay babayaran ng malubha. Michael, Kahit ikaw ay hindi palalampasin. Michael, nang iligtas kita noon, nawalan ako ng pagkakataong magkaanak. Paano mo nagawa na maging ganito kalupit sa akin? Evans, ipadala siya sa ibang bansa. Hayaan mong maranasan niya ang maging walang tirahan. Huwag mo siyang pabalikin. Mahal, anong problema? Ayos ka lang ba? Alice. Malamang nilason si Michael ni si Ro. Manatili ka rito kasama niya, hahanapin ko ang antidote. Muntik na nating sirain ang plano ni Michael. Alice. Ikaw ang tagapagligtas niya. Kailangan mong manatiling malakas. Huwag mo akong takutin ng ganito. Nagkamali ako. Hindi na kita pagdudahan muli. Nangako akong ipagtatanggol ka. Hindi ko lalabagin yon. Pero, baka hindi na ako magtatagal. Huwag. Hindi ka pwedeng Ibibigay ko ang lahat sa iyo. Ikaw mismo ang nagsabi. Anong ibig mong sabihin? 20 beses na yung araw. Niloko mo ako. Miss Linda, maaari ko bang malaman kung bakit ka nagbalik dito pagkatapos manalo ng Best Female Artist Award sa ibang bansa? Para sa isang espesyal na tao, ang nagpalit sa akin mula sa isang ordinaryo patungong bituin. Ngayon karapat-dapat na ako na tumayo sa harapan niya at hawakan ng kamay niya. Tuloy-tuloy ang trabaho. Magpahinga ka muna. Hayaan mong mga tauhan mo na ang bahala dyan. Bakit ikaw pa ang gumagawa? Tigil na ang pakitang gilas. Hindi mo naman kinain ang dala nilang pagkain. Mas masarap pa ang luto ni Alice. Alice, naloko mo ako.
Seryosohan na tayo. Ilang taon na akong walang trabaho mula na magtapos ng pag-aaral. 1 taon na ang anak natin. Gusto kong magtrabaho. Para sa sariling karera ko, hindi ba't mas mainam sa bahay? Bakit mo pa kailangang magtrabaho? Trabaho ko ang kumita, mag-alaga ka na lang ng bata. Pero, may sarili akong mga pangarap. Gusto kong magkaroon ng sariling tagumpay. CJ, ano man ang piliin mo, susuportahan kita. Ang galing mo talaga. Handa na ang concert. Para sa pag-uwi mo, $1 bilyong ang budget. Walang katulad na produksyon. Salamat. Narinig kong ikakasal ka. Lanan, umalis ka na. Kailangan kong magtrabaho. Kumusta? Maligayang pagdating. May maitutulong ba ako? Ikaw siguro si Alice Stewart. At ikaw? Mananahi ka lang naman. At may masamang panlasa. Ikaw si Linda, ang reyna ng pop. Gusto ko ang mga kanta mo. Kabisado ko lahat ng awit mo. Reyna Linda, pwede po bang humingi ng lagda? Mga tauhan mo fans ko, ang babaw mo talaga. Kung magpapadisenyo ka ng damit, malugod ka naming tinatanggap. Pero kung nanggugulo ka lang, umalis ka na ngayon di. Huwag kang makagambala. Akala ko ibang klaseng babae. Ang akala ko sa pakakasalan ni Michael, ang pakakasalan niya. Mali pala ako. Ang dakilang Mrs. Nelson, nagpapatakbo ng mumurahing studio. Nag-invest si Michael ng 1 bilyon. Nag-invest si Celine ng $1 bilyon. Sa konsyerto ko, nakita mo na ba ang ganun kalaking pera? Linda, gusto ka namin sa mga kanta mo, pero laging kang nangiinsulto. Hindi ka welcome dito. Tama. Ang lalaking naglalaan ng pera sa'yo, hindi nangangahulugang mahal ka. Pero ang lalaking ayaw, maglabas ng pera para sa'yo, ay siguradong hindi ka mahal. Ayon kay Michael, magkasama lang kayo dahil, sa bata, kung anak lang ang panalo mo, maghihiwalay din kayo. Kung gusto niyang makasama ako o hindi, siya mismo dapat ang magsabi. Hindi ikaw ang dapat magpabatid sa akin. Hindi ka welcome dito. Lumabas ka. Diyos ko, Itinulak niya si Linda. Pangahasang sinaktan si Linda. Ibubunyag kita. mahal, siya ang... Tama na. Huwag ka nang magsalita. Alam ko ang lahat. Ipagawa ang lahat ng medical test. Gamitin ang pinakamabisang gamot. Bilisan ang kanyang paggaling. Siya'y mga awit. Malapit na ang kanyang konsyerto. Walang pagkaantala. Naiintindihan ko. Michael, kaya ko pa. Umito kahit may sugat. Di ako titigil sa munting sugat. MS, Stewart, humihingi ako ng paumanhin. Nabigo akong kontrolin ng fans. Nagdulot sila ng kalituhan. Taos puso akong humihingi ng tawad. Hindi ko siya itinulak, pinaalis ko lang siya. Ikaw ang nahulog. Bakit ako isinasangkot? Isipin mo ang gusto mo. Naiintindihan ko. Walang sama ng loob. Tungkol sa ngayon, may pananagutan ako. Ano ang ibig sabihin niya? Huwag mong isipin ng labis. Ito ay isang malabong pangyayari. Nais lang kita patahanin. Nauunawaan ko. Ikaw, Ulitin mo ang sinabi mo. Sabihin mo ulit. Michael Nelson, hindi mo ako pinagkakatiwalaan. Kalimutan na natin to. Huwag kayong mag-away dahil sa akin. Hindi pa ito ang katapusan. Michael, na ipinagtanggol mo ako ay higit pa sa alam mo. Pero okay na ako. Kalimutan mo na. Kakalimutan ko. Plano mo ang paghulog sa kalye. Pinasunod ang fans mo kay Alice. Isinangkot siya ng publiko kahit walang ebidensya. Sumusobra ka na sa pang-aabuso kay Alice. Ngayon hihingi ka ng habag. Linda, kilala ko kung sino ka talaga. Ang totoong pagkatao mo. Itabi mo yung palabas mong panggagancho para sa kamera. Di yan gumagana sa akin. Walang mananakit kay Alice muli. Sinasabi mong ginawa kong kasangkapan siya. Maraming saksi na siya ang nagtulak sa akin. Nakalimutan mo bang may security camera ang aking tindahan? Huling babala, pigilan mo yung drama. Isang kalokohan pa, at tapos ka na. Michael, bumalik ka. Michael, magbabayad ka rin ito. Malapit na ang pagbagsak mo. Kung wala ako rito, sinira ka sana niya. Tandaan mo, kapag inatake, gantihan mo ng doble. Huwag kang magpaapi. Naiintindihan mo? Dahil sa mga nangyari ngayon, hindi na natin tumaantala pa. Ano yun? Ang kasal natin. Ang sweet na ito ay halos tapos na. Sa kasal, kapag isinuot niya ang disenyo, ang pogi-pogi niyang tignan. Naisip ko kung magugustuhan niya. Anong ginagawa mo? Alice Stewart, babaeng gold digger. Pangahas mong ninakaw. Ang lalaki ng aming Diyosa. Ikaw pa ang dahilan ng malubhan niyang sugat. Narito kami ngayon para humingi ng hustisya. Si Linda ay emosyonal na nasasaktan. Paano mo nasaktan siya? Tusok ang babae na gumamit ng bata para umangat. Gold digger sa mga lalaking may asawa. Mga kasama,
Wawasakin natin ang tindahan niya. Kitang-kita na ba ang lakas namin kapag inistorbo mo pa siya? Araw-araw kaming babalik. Tatawag ako ng pulis kung hindi kayo tumigil. Maliwanagan kayo. Kasal kami sa batas. Huwag maniwala sa kasinungalingan. Eh ano naman, alam ng lahat na ginamit mo ang sanggol para makuha siya. Kung wala ang batang yan, wala ka. Una nang kilala ng aming Diyosa, si Mr. Nelson. Kahit may anak ka, hindi mo may tatago ang tunay mong kulay, isang maninira ng pamilya. Tama na, tapos na tayo dito. Umalis na tayo. Michael, ang proposal na inihanda mo para kay Alice, ayos na ang lahat, tapos na ang lahat ng preparasyon. Hintay na lang kay Alice. Ikaw ang mapagkakatiwalaan. Huwag mong sasabihin kay Alice to. Surprisahin natin siya. Sige. Bahay ng hipag ko. Lola, masama pakiramdam ko. Magpapahinga ako sa kwarto. Bakit nakatirik ka dyan? Silipin mo siya ngayon din. Anong nangyari? Sino ang uminis sa'yo? Wala, ayun. Nadapa lang ako. Kumusta siya? Nasugatan ba ang bata? Sabihin mo sa lola. Ano ba talaga? Kausapin mo ako. Ano ang nagyayari? Sinulsulan ni Linda ang kanyang mga fan. Nasiraan ang shop ng asawa mo. Padalhan mo ng imbitasyon, si Linda. Madarama niya ang pang-cyberbully at kalumbayang walang makapitan. Pinadala mo ang mga fan. Nag-giveaway ng studio ni Mrs. Nelson. Sinira nila. Ninakaw niya ang lalaki ko. Gagawin kong impyerno ang buhay niya. Sumakay ka sa tagumpay ng mga Nelson para umangat. Nasaan ang utang na loob mo? Ano kasalanan ko? Sariling desisyon ng mga fan niya yon. Huwag kang makialam. Inimbita ka ni Michael sa handaan ng pamilya Nelson. Dapat kang pumunta. Ipapakilala na kaya ako ni Michael sa buong pamilya Nelson. Lola, biglaan ba kung bakit may handaan? Walang sinabi ang asawa ko. Wala akong kahit anong preparasyon. Maiintindihan mo rin mamaya. Mamaya, pupunta sila rito, tutulong sa preparasyon mo. Ngayon, ang aking Alice, ang pinakamakislap dito. Narito na ang Diyosa Linda. Sobrang ganda. Evento ito ng pamilyang Nelson. Bakit nagdala ng mga fans si Linda rito? Nakasuot pa ng ganito, inaagaw niya ang atensyon. Pribadong pagtitipon ito, bawal ang pagkuha ng litrato. Michael, maganda ba ako ngayon? Mga kapamilya, salamat sa inyong pagdalo sa aking kasalan. Talaga bang si Michael ay magpapakasal sa akin ngayon? Michael, ang piging ng kasal, hindi pa ako nakapagbihis ng gown. Alice, ito si Michael. May inihanda siyang sorpresa para sa'yo. Magsaya kayo sa palabas. Maaari nang magpalitan ng singsing ang magkasintahan. Michael Nelson, bakit mo ako ginawa na mapahiya ng ganito? Bulag ka ba? Paano ka nagkagusto sa babaeng tulad niyan? Ni kalahati ng kagandahan ni Linda ay wala siya. Tutul ako sa kasal na ito. Mga gwardiya, wasakin natin ang lugar ng kasal. Hinto kayo dyan. Mga gwardiya, arestuhin ang mga mapanggulong ito. Sino ang may lakas ng loob mang-api sa pamilyang Nelson? Ito ang legal naming manugang na babae. Anong tamang pag-aasawa? Malinaw na ginamit niya ang anak para umangat. Walang hiya, hindi mo man lang hiniwalayan. Ang Diyos sa naming si Linda, bago makipagrelasyon sa iba, kay laking kahihiyan. Ngayon ipapakita ko sa inyo ang tunay na kulay ng Diyosan nyo. Pinapangunahan mo ang mga fans, nasirain ang studio ni Mrs. Nelson. Paano siya naglakas loob humawak sa lalaki ko? Sisiguraduhin ko, hindi siya makakatikim ng kapayapaan. Narating mo lang to, dahil sa tulong ng pamilyang Nelson. Bakit hindi ka magpakita ng utang na loob? Anong pakinabang nito? Sa'yo, anong ginawa ko? Mga fans ang gumawa nito, hindi ko kasalanan. Huwag kang makialam. Kasal kami ni Alice ayon sa batas. Ama't ina na kami sa ilalim ng batas. Pinakasalan ko siya. Hindi dahil sa bata, dahil sa pagmamahal ko siya na pangasawa. Michael, masyado kang nag-effort para pasikitin ako. Mahal mo ko talaga. Gago ka. Negosyo lang ito, hindi pag-ibig para sa kita.
Para sa akin. Empleyado ka lang. Michael. Hindi ako naniniwala, hindi totoo to. Nagsisinungaling ka, di ba? Minahal mo naman ako, di ba? Huling sasabihin ko, hindi kita minahal kailanman. Iisa lang ang taong nasa puso ko, si Eli Stewart. Pinukaw mo ang fans para hilabasin ang asawa ko. Pagkatapos ng kasal, aayusin natin to, ng maayos. Dalhin ang mga guluring to sa presinto. Ngayon din. Alice, ilang beses ko nang inakala ang araw na ito sa isipan ko. Ngayong narito na sa wakas, ang pinapangarap na sandali. Alice, maghahati tayo sa mga umaga at sa milyon-milyong gabi. Walang hanggang samahan. At buhay na puno ng pag-ibig na pagsikapan nating dalawa. Ikaw ang buhay na pinangarap ko. Magsama tayo magpakailanman. Kaya, pakakasalan mo ba ako? Oo, oo, oo. Pakakasalan kita. Halik, halik, halik. Kapag umiyak ka pa, hindi ka na magiging mabuting anak. Mukhang, ang di maabot na prinsipe ng BJ, Ginoong Nelson, ay di pala kayang mag-isa. Pero kapag ako'y nabibigo, hindi ba't ikaw ang katulong?